gumawa ng scientific na pag-aaral sa buong mundo. At ang resulta po ng pag-aaral sa 100 tao, they came into the conclusion, isa lang ang nagbabasa. Yung po ang trend, no? Yung katabi mo, tingnan mo, malamang hindi rin nagbabasa ng Bible yan. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi talaga nagbabasa ng Bible yan. Tapos pumili naman sila ng 100 na nagbabasa ng Bible at tinanong nila, naniniwala ba kayo sa binabasa nyo? Sa 100 tinanong nila, 3 lang ang nagsabi na naniniwala sila sa nakasulat sa Bible. So hindi ka taka-taka, ganito kagulo ang buhay, right? Kasi sinabi na ni Jesus yan, hindi ka pwedeng mabuhay ng maayos sa tinapay lamang. Kailangan mo ang salita ng Diyos. You need to meditate the Word of God day and night. Alright? Again, depende yon kung naniniwala ka sa sinasabi ni Jesus. Ulitin ko po 100 tao, isa lang ang nagbabasa ng Bible. At sa 100 nagbabasa ng Bible, 3 lang ang naniniwala. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Alright? Tanungin mo siya. Sabihin mo, nagbabasa ka ba ng Bible? Tanungin mo yung katabi mo. Nagbabasa ka ba ng Bible? Sabi niya, oo, nagbabasa ako. Tapos kung nagbabasa siya, tanungin mo, naniniwala ka ba? Alright. Bakit kaya? Siyempre may dahilan, May dahilan. Bakit hindi sila nagbabasa ng Bible? Yung mga hindi na nagbabasa ng Bible, ngayon hindi na. Dati nagbabasa sila. Tapos yun namang mga nagbabasa, hindi naman naniniwala. Ano dahilan? Kasi po, nakikita nila, parang hindi totoo Bible. Parang hindi totoo. Kasi ang hirap ng buhay Halimbawa, dito po sa Pilipinas, lumabas ka lang dyan dito sa C4, makikita mo, parang walang Diyos. Di ba? Parang walang Diyos. 2 milyong Pilipino walang trabaho. Ayon po yan sa NEDA, National, ano yung NEDA? Ano yung NEDA? National Economic Development Authority, right? Alam ko yun medyo nawala lang. Right? Ayon sa NEDA, 2 milyon na Pilipino walang hanap buhay. Ang hirap nun, grabe. Tapos, 40 million Filipinos living below poverty line. 40 milyong Pilipino, hand-to-mouth existence. Ibig sabihin ng hand-to-mouth existence, pag hindi nagtrabaho ngayon, hindi nakakain yan. Wala nang pambayad ng kuryente yan. Hindi na makakabayad ng bahay yan. Hindi makakabili ng damit yan. Wala na po silang mga basic necessities in life. Ganun po. Kaya marami po sa inyo, actually yung iba sa inyo rito, hindi na talaga kayo naniniwala sa Bible. Sisimba na lang kayo. Kumakanta na lang kayo. Nakikinig na lang kayo. Siguro, kahit papano, nag-e-enjoy tayo pag nagsisimba. Pero hanggang doon na lang yon. Kasi nga po, parang hindi totoo ang Bible. Pero si Pastor Rudy po, ako po yung kasama doon sa nagbabasa ng Bible at naniniwala. 35 years na po akong nagbabasa ng Bible day and night. Of course, hindi perfect, no? Siguro mga 98% of my Christian life, mula 1989, nagbasa na ako. At hindi lang po ako nagbabasa, pinag-aaralan ko po ang salita ng Diyos. At hindi ko lang pinag-aaralan, sinusunod ko po dahil naniniwala ako diyan. That's why my life was changed. Kaya malaki na po ang pinagbago ng aking buhay in the last 35 years. At paganda pa ng paganda ang aking buhay. Yun po ang totoo doon. Hindi ho matatapos yun. Kaya makikita mo naman yung mga tao, pahirap ng pahirap ang buhay. Right? Apektado sila ng nangyayari sa paligid. Laging nanghihina, walang pera, hirap na hirap, ang gulo sa pamilya, ayaw nang magsimba, tinatamad nang mag-church, hindi na nagpe-pray, palayo na sila ng palayo sa Diyos. Pero palapit kami ng palapit sa Diyos. Yun lang po ang pwedeng mangyari dyan. Because nothing stays the same. Ang sabi ni Jesus, hindi ka mabubuhay sa tinapay lang.
Hindi ka mabubuhay na maayos nang sa tinapay lang, material things. Kailangan mo ang salita ng Diyos. Si Jesus nagsabi nun. Again, it depends if you believe. Depende yan kung naniniwala ka. Ako naniwala ako 35 years ago. At hanggang ngayon naniniwala pa rin ako. Kaya po, ako po ay paganda ng paganda ang buhay ko. Alright? At yung iba, pasama ng pasama ang buhay. Hindi ho pwede na ikaw ay mananatili. There's no such thing that you remain the same. Wala ho nun. Either ikaw ay pahirap o ikaw ay paasenso. Either palapit ka sa Diyos o palayo ka sa Diyos. Amen? Amen ba? Alright? Hindi pwede. Alright? Na ganun ka lagi. Sa loob ng 1 taon, napalapit ka ba o napalayo? Ganun lang yun Ganun lang yun. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Pag hindi ka napalapit sa Diyos, ibig sabihin napalayo ka. Yun lang ang ibig sabihin nun. Huwag na tayong maglokohan. No? Huwag mong bulahin ang sarili mo. Kahit simba ka ng simba, malayo ka sa Diyos. Kasi kapag hindi ka napapalapit, napapalayo ka. So, lahat pong yan, isa lang po talaga ang kailangan. You need to go back to God. You need to go back to God. Kailangan mong bumalik sa Diyos. Kapag ikaw meron kang cellphone, ang cellphone mo ay iPhone at nasira ito, dadaling ko to sa service center ng Mac. No? Hindi ko to dadalhin sa Samsung. Kasi Mac ang gumawa nito Kung ang kotse mo ay Toyota at nasira ang Toyota car, dadalhin mo yan sa Toyota Service Center. Kasi sila ang gumawa ng kotse. Ikaw, kapag magulo ang buhay mo, ang dami mong problema, ang bigat-bigat ng buhay mo, your family is breaking apart, babalik ka sa Diyos, siyempre. Alam nga naman mag-aral ka sa college at maayos ang buhay mo. Kahit mataas ang pinag-aralan mo, hindi maaayos ang pamilya mo. Kasi hindi eskwelahan ang gumawa sa'yo. Tama? Ang Diyos ang gumawa sa iyo. Again, it depends if you believe. Ngayon, kung ang paniwala mo, galing ka sa Chongo, pumunta ka sa Manila Zoo para maayos ang problema mo. Tama? Ang dami mong problema. Paano mo maayos ang problema mo? Ang Diyos ang nakakaalam kung paano ayusin yung problema mo. Ang mga tao, ang lalaki ng problema, ang gulo ng pamilya, lulong sa droga, lulong sa pornography, lulong sa sigarilyo, sa shabu, sa sexual immorality, homosexuality. Hindi bumabalik sa Diyos, kaya palala ng palala ang buhay nila. Sabi nila, hindi totoo yung Bible. Kung totoo yung Bible, ba't ganyan ang mga tao? May problema ba ang Bible? Wala. Sino may problema? Ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, sabi ko na nga ba? Ikaw ang problema, hindi ang Bible. Go back to God. Kailangan mong bumalik sa Diyos kasi siya ang nakakaalam kung ano solusyon, kung ano problema mo. Okay? Kaya separation from God results in lack of purpose. Separation from God results in lack of purpose. Kapag napalayo ka sa Diyos, sigurado yan, hindi mo na alam ang meaning ng buhay. You're just going through the motions. Kain, tulog, trabaho, tulog, kain, trabaho, tulog, eskwelahan. Wala nang meaning ang buhay mo because you are lacking in purpose. Bakit? Napalayo ka sa Diyos. Meron po akong sasabihin, okay magagalit, pero kung magagalit kayo, okay lang. Kung mahirap ka ngayon, kung mahirap kayo mahirap ang buhay nyo, ibig sabihin ng mahirap, wala kang savings sa bangko, wala kang naiipon na at least 6 months na contingency fund, yun po ang mahirap Alright? Hello? Kasi baka mamaya, malalaman mo kung mahirap ka. Ganito ang mahirap. Kahit may trabaho ka, kapag wala kang 6 months na buffer or emergency fund, mahirap ka doon. Okay, mahirap ka. Wala kang savings sa bangko, mahirap ka. Kasama ka doon sa kategorya na mahirap. Amen? Amen? Alright? Hindi mo mabili gusto mo.
hindi ka makatulong sa kapwa kasi eksakto lang eh. Wala kang perang sobra. Pag dumating ang sweldo mo, pambayad na lahat sa kuryente, bahay, tubig, bills, internet, wala na matitira, naghihintay ka na naman sa susunod na sweldo, mahirap ka nun. Alright? Ito mga batang ito, mahirap yan. Kasi bakit? Lagi nakahingi sa nanay yan. Sabihin mo sa katabi mo, mahirap ka pala. Bakit? Hingi ka ng hingi sa nanay mo eh. Natural, pag hingi ka lang ng hingi sa nanay mo, mahirap ang buhay mo nun. Okay. Alam mo na kung mahirap kayo ha. Walang savings, wala kang pera sa bangko, wala kang at least 6 months na contingency fund. Wala kang pera. Pag may nagkasakit, mangungutang ka, right? Kasi wala kang savings eh. Wala kang naiipon na 6 na buwang sweldo. Ubus lagi ang pera mo. Ngayon, kung kayo po ay pumapatak dyan sa kategorya na yan, mahirap ka. Tapos ang tatay mo mahirap din, ang lolo mo mahirap din, ang pamilya mo mahirap kayo. Ibig sabihin noon, napalayo ka sa Diyos. Yun ang ibig sabihin noon, napalayo ka sa Diyos. Nabubuhay ka sa utang, pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain, lagi mong problema, ito lagi ang problema mo. Okay? Ibig sabihin doon, bumalik ka talaga sa Diyos. Hello? Bumalik ka talaga. Ewan ko, kung tingin mo, malapit ka sa Diyos, nagkakamali ka. Hindi ka malapit sa Diyos. Alright? Kasi ang tagal mo nang mahirap eh. Okay lang kung medyo may konting nangyayaring problem. Okay lang yun. Pero grabe, kapatid, 3 taon ka nang mahirap, 5 taon ka nang mahirap, pati tatay mo mahirap, lolo mo mahirap, may problema ka na dyan. Alright? Kailangan mo talagang you find your way back to God. Gawin mo ang lahat ng paraan para makabalik ka sa Diyos. Siguraduhin mo. Huwag mong akalain na malapit ka sa Diyos. Siguraduhin mo. I'm not saying pag may problema, may pera, malapit sa Diyos. Ha? Hindi ko sinasabi yon. Maliwanag po ba, mga kapatid? Hello? Sabihin mo sa katabi mo, maliwanag ba? Mukhang ang mata mo malabo. Hindi tenga, yung mata malabo. Uulitin ko ha, hindi ko sinasabi na pag may pera, malapit sa Diyos ha. Hindi ko sinasabing gano'n ha. Alright? May mga taong may mga mayayaman, pero papuntang impyerno yan. Okay? Ang sinasabi ko lang, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, nagsisimba ka, okay? Panay dasal mo, pero hirap ka pa rin, taon na binibilang, masyado nang mahaba, ibig sabihin niya, napalayo ka sa Diyos. Basahin natin yung Genesis chapter 1 verse 28. Ito po, dito nagsimula ang lahat. Dito rin tayo magsisimula sa problema mo. Genesis. Ang ibig sabihin ng Genesis, simula. Hello? Amen? Yun ang ibig sabihin. Sa mga hindi nagbabasa ng Bible, pagkakataon mo na mabasa to. Oy, sabi mo sa katabi mo na, ngayon ka lang magbabasa ng Bible, pagkakataon mo na to. Okay? Ibig sabihin ng Genesis, simula. Kung gusto mong malaman ang simula ng lahat, diyan tayo magsisimula. Lahat ng problema mo, dito nagsisimula. Ang pagbabago ng buhay mo, dito rin magsisimula sa Genesis. Amen. Ang sabi po ng Genesis, God blessed them. Sino sinasabi diyan? Ikaw at ako. Bakit ka nga mahirap? Sabi nga ng Bible, pinagpala sila. Sinong sila? Tayo. Ikaw, ako, si Eva, si Adan. Alright? Sa lahat ng panahon. At ang sabi pa ng Bible, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Nangyayari ba yan? Hindi. Kaya ka nga hindi naniniwala sa Bible eh. Kasi nga hindi naman nangyayari. Ibig sabihin, hindi totoo to? Hindi, totoo to. Ikaw yung fake. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang fake, kapatid. Pero ang salita ng Diyos, original yan. Genuine yan. Totoo yung salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa sa lahat ng pangyayari sa buhay mo. Amen? Kaya lang, hindi natin naintindihan. Ang ibig sabihin itong blessed, sabihin mo nga, blessed. Kasi no sinalin po yan, yung salitang yan ay Hebrew. Ang salitang yan, Hebreo eh.
So, ang napili po nilang salita ay bless sa English. Pero hindi po bless pag naisip nyo kasi, ano pumapasok sa isip nyo? Sabi, pagpalain natin sila. Ano pumapasok? Siguro, yayaman ka, hindi ka magkakasakit, makakaroon ka ng bahay at lupa, magtatagumpay ka, walang hirap. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng blessed. Hindi ho yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po ng salitang blessed ay God activated them. Inactivate. Nasalita niya, nadinig niyo na ba yung salitang activate? Hindi ba kapag may Facebook account kayo, dine-activate nyo, ibig sabihin, wala na. Hindi ka na makikita sa social media platform. You are no longer existing. Kasi dine-activate. Ito pong iPad ko, kahit mahal po ito, pag hindi ko po ito inactivate, hindi ko ito papakinabangan. Kasi naka-off. Kailangan i-on, activate. Amen. Meron ako cellphone, kailangan, para magamit ko ito na maayos, kailangan activated. Kaya mahirap ang tao, hindi siya activated. Bakit? Napalayo sa Diyos. Hindi siya activated. Kaya mahirap. Nagsisimba pero deactivated. Nagdadasal pero deactivated siya. Okay? Wala naman siyang ginagawang masama. Bakit ka naghihirap? Deactivated. Yun ang ibig sabihin ng blessed. And God activated them. Kaya magulo buhay mo. Kaya ang pamilya mo magulo. Ang asawa mo, lasenggo, babaero, ang anak mo, nagbabarkada, ayaw mag-aral, addict sa drugs, sigarilyo, alak, kasi deactivated. Yun ang ibig sabihin. Kaya hindi mangyayari yung be fruitful, hindi mangyayari yan. Tapos magtataka ka ngayon, parang hindi totoo Bible. Kasi ang hirap ng buhay. Kasi nga deactivated nga eh. Hindi na ilalabas yung potential. Ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos ikaw, bago niya payagan na ikaw ay lumabas dito sa mundong ito, kapatid, makinig ka mabuti ha. Bago ka lumabas sa daigdig na to, ikaw ay resulta ng matinding plano ng Diyos at kinargahan ka niyan. At ang sabi ng Lord, ready na to. Okay, ipapanganak na siya sa daigdig. Ang problema nga, nung pinanganak ka, hindi ka na-activate. Hindi ka nakakilala sa Diyos. Hindi ka naniniwala sa Bible. Hindi ka nagsisimba. Nabarkada ka pa sa mga pasaway na kaibigan. Di ba? Hindi mo nakilala si Jesus. Kaya, hindi talaga mangyayari yan. Kaya sabi mo, hindi totoo Bible. Nandiyan pa po ba kayo? Alright. So, yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, naka-off ka pala. Naka-off ka pala. Kaya pala ganyan, madilim ang buhay mo, naka-off. Kaya pala hindi ka nagagamit. Kaya pala hindi ka napapakinabangan. Kaya hindi ka pala productive. Kaya pala wala ka laging pera. Kasi nga, deactivated ka. Ngayon, pupunta po tayo sa title ng aking message para ma-activate tayo. Ang title po kasi ng pag-uusapan natin, you have to see yourself as God sees you. Dito tayo magsisimula. Kailangan mong makita ang sarili mo kung paano ka nakikita ng Diyos. Malaki po kasing problema to eh. Alright? Marami po sa inyo, nandito po kayo, nagsisimba kayo, ang problema nyo talaga, dahil hindi mo alam ang Bible, dahil hindi ka naniniwala sa Bible, iba ang tingin mo, hindi mo alam kung ano tingin sa ng Diyos. O sige, kung tatanungin ko kayo. Kunwari sasagot kayo sa akin. Ano sa tingin mo ang tingin sa iyo ng Diyos? Ha? Ano sa tingin mo? Ano tingin sa iyo ng Diyos? Yung iba sasabihin sa inyo, galit sa akin ng Diyos. Kaya kami ganito kasi pinaparusahan kami kasi hindi kami mabait. Right? Kasi kaya kami ganito, mababa lang ang pinag-aralan kasi namin. Kasi tingnan na botas lang kasi kami. Di ba? Ang dami nyo sasabihin. Kasi nga, nagsisimula ang problema mo dahil hindi mo alam
kung ano tingin sa'yo ng Diyos. Kaya ngayon, inabubuhay ka ayon sa iyong paningin. Alam niyo, ang tunay na pagbabago nagsisimula kapag naintindihan mo kung ano tingin ng Diyos sa iyo. At paniniwalaan mo yon. Amen. Ano ba yon? Number 1, balik tayo dito. Makinig kayo mabuti. Ano ba tingin sa iyo ng Diyos? Kailangan makita ko ang sarili ko ayon sa tingin ng Diyos sa akin. Number 1, you are forgivable. Diyan nagsisimula ang problem ng marami sa inyo. Hindi ka makapaniwala na pinatawad ka sa kasalanan mo. Naalala niyo si Judas? Huwag kang tumingin sa katabi mo. Naalala niyo si Judas? Hindi yun ang agaw sa syota mo, Si Judas at si Pedro, tama? Pareho po silang nagtaksil kay Jesus. Bakit nagpakamatay si Judas, hindi nagpakamatay si Pedro, naka-recover? Kasi nga po, si Judas, hindi niya mapatawad ang sarili niya. Hindi niya makita na patatawarin siya ng Diyos. Sabi niya, laki ng kasalanan. Di ba? Nalungkot naman si Judas, tama? Tanungin mo yung katabi mo kung Judas nga yan. Hindi ba binalik pa nga niya yung pera? Sabi niya, ayoko na niyang pera na yan. Kasi wala siyang kasalanan. Nalungkot, tama, nalungkot. Right? Hindi kasi nagbabasa ng Bible, kaya hindi. Nahihirapan tuloy ako magpaliwanag. Pero kilala niyo si Judas, right? Kilala niyo? Tumingin ka sa katabi mo. Tignan mo yung katabi. Oh yan, nakita mo na. Si Pedro, sabi nga ng Bible, 3 beses pa nga niya itinatwa. Sabi niya, hindi ko kilala yung Jesus na yan. 3 times. Bakit naka-recover? Kasi naintindihan niya yung kapatawaran ng Diyos. Kaya alam niyo may nagpapakamatay Alam niyo ba't may nagpapakamatay? Kasi hindi mo maintindihan that you are forgivable. Kaya hindi ka ngayon makaalis sa iyong sitwasyon kasi tingin mo galit sa iyo ang Diyos. Nag-i-struggle ka dyan Kaya sabi mo, siguro talagang mamamatay na ako mahirap kasi hindi naman ako nagse-serve mabuti, hindi naman ako pastor, hindi naman ako manggagawa sa simbahan. Di ba ang dami mong arguments, kapatid? Alam niyo kung kayo po medyo matagal na sa simbahan, ako po baka 1,000,000 beses ko nang nadinig yung salitang forgiven. Mga 1,000,000 na beses. Kasi 35 years na akong Kristiyano At siyempre, pag nadinig mo yung isang salita ng masyadong paulit-ulit, hindi ka na interesado dyan. Halimbawa, pag narinig mo yung salitang Facebook, Facebook. Okay, pero marami ka pang hindi alam tungkol sa Facebook, basta alam mo lang, Facebook. Yan salitang forgiven, hindi mo ganong binibigyan na yan ng time. Hindi mo ganong binibigyan ng kaisipan yan na pinatawad ba ako? Ako ba'y dapat patawarin? Hindi ka nagme-meditate ng word. Di ba kaya nga, sabi ng Bible? Meditate on the word. Hindi buong Bible. Yung salita lang na yan. Pinatawad ako ng Diyos. Meditate mo lang yan. At ang sabi, mangyayari sa buhay mo, mababago buhay mo. Kasi Pastor Rudy po, na bago ang buhay ko, ako po'y walang hiyang tao po ako Ako'y lasenggo, babaero, palamura, palaaway, magnanakaw po ako Pero nakita ko ang sarili ko na ako'y pinatawad. Hindi galit ang Diyos sa akin. Doon nagsimula na magbago ang buhay ko. Ang hirap magsimula. Halimbawa, kayo sa pamilya, ang isip mo, galit ang tatay ko sa akin. Ano mangyayari sa inyo? Hindi kayo mag-uusap. Kasi pagising mo pa lang, galit ang tatay ko. Wala na. Iiwasan mo na tatay mo. Tama? Kaya marami sa inyo umiiwas sa Diyos Hindi mo sinasadya, pero yun ang ginagawa mo. Bakit? Kasi something at the back of your mind is telling you that God is angry at you. Kasi hindi mo nga alam ang Bible Nakikinig ka lang sa barkada mo. Kasi ang sabi ng barkada mo, huwag ka na magsimba. Wala namang mangyayari sa iyo dyan. Kasi dami-dami mong kasalanan. Di ba? Ganun na nadidinig natin sa mga tao. Sisimba-simba ka pa, dami-dami mo namang kasalanan. Sino rito, tuwing magsisimba ka, nahihirapan kang pumasok sa pintuan na yan ng simbahan. Sino rito yon? Dahil ang pakiramdam mo, pag pumapasok ka dyan, umuusok ang katawan mo.
Kasi ang tingin mo sa sarili mo, masyado kang makasalanan. Hindi mo alam na ikaw ay forgivable. Basahin natin. Ephesians chapter 1 verse 4. Even before He made the world. Wow, tindi nito. Wala pang solar system. Billions and billions of eons of years ago. Even before He made the world. God loves you. Grabe. And chose you in Christ to be holy. Ano yung holy? Para sa Kanya. Ibig sabihin ng holy, hindi po blameless, hindi sinless, hindi perfect. Ang ibig sabihin ng holy, para sa akin ka. Hindi pa man nililikha ang langit at lupa, minahal ka na ng Diyos, at sabi niya, akin ka, Rudy. Hindi mo palang alam yon. Hindi ko kasi alam yun eh. Hanggang 32 years old po ako, hindi ko alam yon. Nung malaman ko noong 1989, 32 ako noon, ako po. Ayan na, mag-a-add na kayo, alam niyo na edad ko. To be holy and without fault in His eyes. Wala akong pakialam kung ang tingin niyo sa akin, ako yung makasalanan, pero sa mata ng Diyos, ako ay forgivable. Kasi kayo, mahilig kayong makinig sa sinasabi ng tao eh. Meron ako narinig, sabi ng kapatid, simba-simba ka pa, itigil mo na yung pagsisimba mo, di ba? Yung kapatid mo mismo, sasabihan ka ng ganyan eh. Ba't ka simba ng simba? Wala naman nangyayari sa'yo. Kaya yung marami, tinatamad na magsimba. Kasi wala naman nangyayari. Hindi totoo yung Bible. Alright? Nandiyan pa po kayo, mga kapatid. Diyan po tayo nag-i-struggle. Yung verse na yan, ang tawag dyan sa verse na yan is the good news of grace. Anong ibig sabihin ng grace? Hindi ka pa nagkakasala, pinatawad ka na ng Diyos. Hindi siya nagugulat na ikaw ay sasablay. Hindi nagulat ang Diyos nung ako'y naging lasenggo, naging babaero, na-addict ako sa sex, na-addict ako sa pornography. Hindi siya nagulat noon. Kasi sabi niya noong araw pa, alam ko, Rudy, aking ka. Mahal na mahal kita. Kaya kahit anong kasalanan magawa mo, papatawarin kita. Kaya hindi ako matutulad kay Judas. Si Judas po, hindi niya maintindihan ang forgiveness. Si Pedro, naintindihan niya. Kaya naka-recover po siya. Sabi ng Isaiah chapter 43, verse 25, I am the God who forgives your sins. And I do this because of who I am. Hindi kita pinapatawad dahil humingi ka ng tawad. Pinapatawad kita dahil para sa aking sarili. It's not about you, it's about God. Hindi yun. Alright? Kaya nga, ang tawag dyan, biyaya. Ibig sabihin, alam niya sasablay ako, alam niya magmumura ako, alam niya magnanakaw ako, pero hindi yan para sa iyo, Rudy, para sa akin yan because of who I am. Ginagawa ko yan para sa akin, hindi para sa iyo. Ang tawag dyan, good news of grace. Hindi nauubusan ng Diyos kasi ginagawa niya yan para sa Kanya. Kasi kung yan ay gagawin para sa iyo, ay mauubusan ng Diyos. Kasi hindi ka titigil sa kapalpakan mo eh. Right? At ang sabi, I will not hold your sins against you. May nagtanong sa akin, Pastor, kung lahat pala ng kasalanan ko patatawarin ng Diyos, pwede pala ako mabuhay sa kasalanan. Ay, malakas ang topak mo. Kasi dapat ang epekto niyan, pag naramdaman mong mahal ka ng Diyos at naniwala ka na mahal ka ng Diyos, ang epekto niyan, lalapit ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng kasalanan. Yun ang epekto nun. Ngayon, kung yung may nagtanong, Pastor, ibig sabihin pala, lahat ng kasalanan ko, papatawarin ng Diyos, mahal ako kahit ako nagkakasala. Ay, masarap, magkakasala na lang ako. Ang sasabihin ko sa iyo, hindi ka totoong tagalangit. Hindi ka tagalangit, taga-impyerno ka talaga. Kasi ganun ang takbo ng taga-impyerno, yung utak niya. Ang tagalangit, kapag naintindihan mo na mahal ako ng Diyos at yung kasalanan ko, binayaran at pinatawad, ang mangyayari sa akin yan, mapapalapit talaga ako sa Diyos. Mapapalapit. Sigurado yan. Naranasan nyo na ba, may isang taong gumawa sa'yo ng kabutihan?
Di ba ano nangyari? Napalapit ka sa tao na yon. Alam nga namang gawan mo ng kawalangyaan yun. Biro mo, bait-bait na sa'yo, winalangya mo, wala ka na talagang pag-asa. Di ba? Kung maintindihan mo lang na you are forgivable. Number 2, naintindihan nyo, sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay kapata-patawad. Kahit ganyan ang itsura mo. You are forgivable. Kahit anong tigas ng ulo mo, you are forgivable. Because of who God is. Alisin mo yung sarili mo sa equation. Huwag ka mag-focus sa sarili mo. Kasi pag nag-focus sa sarili mo, hindi ka maniniwala. Si Judas, nag-focus sa sarili niya. Si Pedro, nag-focus sa kabutihan ng Diyos. Kaya natanggap niya. Mapapatawad ako ng Diyos. Amen. Number 2, you are acceptable. Ikaw ay katanggap-tanggap. Alam niyo kung bakit ngayon maraming mga tao, bakit? Alam niyo mga nag-aaway na tao, ang daming samaan ng loob, ang daming siraan, mga teenager. Alam niyo yung mga high school ngayon? High school, college, lalo na pag matanda na yan, no? Bakit sumasama ugali nila? Because they are hurting inside. Hurting. Mga nanay. Alam niyo ba't maraming nanay? Hindi nagbabago buhay? Bakit? Kasi nga, ang dami nilang sama ng loob. They are hurting inside. Teenager. Bakit ang teenager nagwawala? Ayaw umuwi ng bahay. Mas gusto pa sa barkada. Kasi nga, may sama ng loob sa magulang. Maraming asawang babae ang sama ng loob sa asawa. Ang dami talaga. Kaya, ano yun nakakahinder. Kasi pinipilit niya na siya'y maging acceptable. Pag hindi ka tinanggap, ano nangyayari? Nasasaktan ka. Alam niyo saan galing lahat ang problema ng sanlibutan? Hurt. Rejection. Sabihin mo nga, rejection. Tamo, babae, nakakalimang syota ka na. Kunyari, ikaw ay dalaga, nakakalimang lalaki ka na. Dami mo ng sakit yan. Rejected ka kasi hindi nag-work. Binrake ka. Alright? Rejection yon. And hurting people, hurt people. Yung po, totoo yan. Kapag nakakakita ka ng isang taong maraming sama ng loob, laging galit, mainitin ang ulo, hurting yan. Saan ang gagaling yung hurt? Rejection. Rejection. Alam mo si Pastora Angie, yung misis ko po, okay lang yan. Konti lang ang pera namin, hindi magaganda damit namin, okay lang yan. Hindi masarap kinakain namin, okay lang sa kanya. Alam niyo, hindi niya kaya, yung i-reject ko siya. Kasi ang rejection, ang pinakamalalim na sugat sa kaluluwa. Ni-reject ka ng anak mo. Di ba yung iba sa inyo mga nanay, tampuriring ka? Bakit? Parang hindi ako pinapansin ng anak ko. Samain ng loob, tampuhan, offended, sensitive. Kasi nga, ang gusto mo ma-accept ka Gusto mo ikaw ay tanggapin ng iyong asawa, ng anak. Masama ba yun? Siyempre, hindi naman masama yun. Kaya lang, pag ang lagi mong hinahanap ay acceptance ng tao, mabibigo ka talaga dyan. Ako, katwiran ko, kahit hindi nyo ako tanggapin, kahit ayaw nyo sa akin, basta ako, acceptable ako sa Diyos. Alam niyo, sa pamilya namin, hindi ako ang paborito, yung kapatid ko paborito sa pamilya namin. Rejected ako. Kaya nagulo buhay ko Kaya dami kong galit. Kaya palamura ako Alam niyo yung mga palamura, you are hurting inside. Yung mga nagmumura, ano yan? Hurting yan inside. Bakit? Saan galing? Kasi hindi ka tinanggap ni-reject ka. Yan kasi ang pinanggagalingan ng pinakamalalang sugat sa kaluluwa. Rejection. Alam ni Jesus yan. Alam ni Jesus. Ni-reject siya ng tatay niya, si Joseph. Sabi ni Maria, buntis ako, darling. Sabi niya, ayoko sa'yo. I-divorce na kita. Hindi ko anak yan. Diba? Rejection. Alam ni Jesus yan. Iniwan siya ng disciples. Ni-reject si Jesus ng disciples, kaya ang puso niya pumutok. Matindi yung rejection, nakakapagpaputok ng puso yan Sama ng loob. Kasi yung asawa mo, parang hindi ka tanggap. Yung barkada mo, hindi ka tanggap. Yung classroom mo,
Kaya kita nyo, nagpapagandahan ng mga babae. Bakit? Ba't ka nagpapaganda? Ba't ka bumibili magaganda sapatos? Kasi apektado yan nung kagustuhan mo na maging acceptable sa iyong circle of friends. Right? Tama yun. Kaya ka bumibili ng magagandang cellphone. Kasi kapag ikaw ay Nokia lang, sasabihin sa iyo, ay, parang sabon ang cellphone mo. Di ba? Kami po sa pamilya, may paborito nanay ko. Kaya sasabihin sa akin ng nanay ko, Rudy, ano gusto mo sa mangga? Yung mangga, hinog. Sabi ko, Ma, gusto ko pisnge. Ang gagawin ng nanay ko, yung pisnge, manipis na manipis. Ibibigay yung makapal doon sa kapatid ko. Pag sinabi ko naman sa nanay ko, Ma, gusto ko buto. Naku, sasagad naman yung buto sa... Yung pag kinagat mo, mangangati na yung lalamunan mo. Kaya alam nyo, marami akong sama ng loob kasi rejected ako ng nanay ko. Kasi mas mahal yung kapatid ko Kaya nanakit ako ng kapwa ko ngayon. Kaya kung magmura ako, grabe. Binubuhos ko yung galit ko sa iba kasi nga rejected po ako Hindi ko alam na may Diyos pala na ako'y tinatanggap. Kahit ang pamilya ko, hindi ako tinatanggap. Kaya hindi ba, apektado kayo dyan? Hindi nyo ba napapansin, apektado kayo dyan? Ba't gusto mo, maganda relos mo? Para good kami ng aking mga barkada. Bakit gusto mo, maganda damit mo? Bakit ang mga babae, ang ginagastos mo sa makeup mo, kalahati na ng sweldo mo? Kaya kita mo, late ka sa simbahan pag linggo. Kasi isang oras ka nagme-makeup Kasi kapal na ng aspalto yung mukha mo. Bakit? Para pagdating ko sa grupo, wow, BFF, gumaganda nga, tama? Kaya kita mo, pag ikaw walang kilay, hindi ka makatingin, ba? Pag wala kang ngipin, hindi ka makapag-apply sa ushering. Kasi kailangan pag nag-a-usher ka, ngingiti ka, ganda ng ngipin mo, wala kang ngipin. Hindi ako pwede dyan. Kasi tinatanggap lang dyan yung gumagamit ng close-up. Hindi mo kasi alam na tinanggap ka na ng Diyos noong paman. Titus chapter 3, 5-7. He saved us. Niligtas daw tayo ng Diyos because of His mercy. Saan ka niligtas? Para kahit i-reject ka, hindi ka ganong apektado. Hindi ka lang pupunta ng langit, kapatid. Hindi ka lang pupunta ng langit. Niligtas ka ng Diyos dito sa sama ng loob mo. He saved us because of His mercy and not because of any good things that we have done. God washed us by the power of the Holy Spirit. Bakit daw? He gave us new birth and fresh beginning. Hello? Alright? Para magkaroon daw po tayo. Ano ba yan? Nalilito ako dun sa binabasa ko. Nasaan na ba tayo? Alright, verse 6. God sent Jesus Christ, our Savior, to give His Spirit. Jesus treated us much better than we deserved. He made us, ano daw? He made us acceptable. Dahil kay Jesus, tinanggap ka ng Diyos. Kaya wala akong pakialam. Kung hindi okay sa inyo ang damit ko, okay lang. Kung medyo asar kayo sa aking, yung pagkakahati ng aking buhok. May hati ba? Malaman. Wala akong pakialam sa inyo kahit hindi okay sa inyo yung English ko. Wala akong pakialam doon. Masaya ako. Bakit? Because I am acceptable. Hindi ako nag-iintay ng papuri nyo. Hindi ako nag-iintay. Matuwa kayo sa akin, magalit. Basta wala akong ginagawang masama, basta mahalaga sa akin. He made me acceptable to God and gave us the hope of eternal life. Pero mo mabubuhay ka rito sa mundong ito, habol ka ng habol sa mga tao na ikaw ay purihin at ikaw ay magustuhan. Kaya pinipilit mo magpaka-perfect right? Meron akong masamang balita sa inyo. Hindi matutuwa sa iyo lahat ng tao at hindi ka rin magiging perfect kailan pa man. Kailangan tanggapin mo kung ano tingin sa iyo ng Diyos. Huwag mong habulin ang papuri at palakpak ng tao. Kahit nanay mo. Kahit nanay mo. Maraming nanay, may favoritism yan. Tanggapin mo na yan.
Ikukumpara ka niya sa kapatid mo. Ba't hindi ka gumaya sa kapatid mo? Yung anak mo, yung kapatid mo, puro 78, ikaw puro 73. Grabe, no? Parehong 7 lang naman, pinagmalaki pa yung kapatid. Di ba kayo? Sino rito galing ka sa pamilya na kinukumpara ka ng nanay mo o tatay mo sa kapatid mo? Ba't di ka gumaya dyan sa kapatid mo? Sipag-sipag, ikaw tamad-tamad mo, tama? So ngayon, ikaw, tinatamad ka na umuwi ng bahay. Pupunta ka na sa barkada mo kasi sa barkada mo, acceptable ka. Kaya yung barkada mo, umiinom, nagpo-pornography, okay ka na doon. Kaya maraming kabataan ang nalululong sa kasalanan kasi hinahabol mo yung acceptance. Yung barkada mo, accepted ka. Kaya maninigarilyo ka rin. Kasi pag hindi ka naninigarilyo, baka iwan nila ako. Sa pamilya, malungkot na nga ako . Barkada, malungkot pa rin. Kaya ikaw ngayon, sasali ka sa fraternity kasi accepted ka sa fraternity. Kasi ang hinahabol mo is acceptance. And you do not know that God has already accepted you. Right? Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, you are God's chosen and special people. Grabe, kapag hindi mo naintindihan yan, pag hindi mo naintindihan, kawawa ka. Kasi dito sa mundong to, life is unfair. Dito po sa mundong ito, hindi parehas dito. Gusto ka lang ng tao kasi may pera ka. Gusto ka lang ng tao kasi meron silang makukuha sa'yo. Yan ang buhay. Totoo yun. Kaya pag hindi mo naintindihan ito, na ako ay espesyal sa Diyos, hahabulin mo yung mga taong yan, hindi ka naman nila mahal. Hindi ka naman mahal ng mga barkada mo. Kaya ka lang naman gusto niya kasi may ginagastos ka, tsaka nakikisama ka sa kanila, utu-utu ka . Di ba nauuto ka ng barkada mo? Kaya ka nila gusto. Kasi hindi mo naintindihan na ikaw ay acceptable. Number 3. Ano pa? Ano tingin sa'yo ng Diyos? You are valuable. Alright? Ikaw ay napakahalaga. Ang taas ng value mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Sabihin mo dyan sa katabi mo, grabe pare. Grabe pare. Wala lang. Grabe lang. Puro grabe. Sabihin mo nga sa katabi mo, grabe pare. Grabe ka talaga. Kasi valuable ka . Yan ang tingin sa iyo ng Diyos ha. Alright? Ako po ay mamahalin. Hindi ako mumurahin. Mamahalin po ako. Galing ako sa basurahan, pinulot ako ng Diyos sa basurahan, walang kakwenta-kwenta ang buhay ko, basura, binigyan ako ng Diyos sa value. Ba't ko sasayangin? Alright, sige po, palakpakan natin. Ba't ko sasayangin itong buhay na ito? Valuable ako . Alam niyo, yung mga nagda-drugs, yung nagpo-pornography, ang sama ng tingin mo sa sarili mo. Ang tingin mo sa sarili mo, basura. Bakit? Basurahan ka . Lahat ng basura nilalagay mo dyan . Pornography, basura yan . Alak, basura yan. Pagsisinungaling, pagmumura, pagnanakaw, paglaban sa magulang, puro basura yan. Kasi ang tingin mo sa sarili mo, basurahan. Basurahan ka. Kasi that's how you see yourself. Alright? Ito mo, hindi mo tingin, yung Bible, hindi mo tingin na mahalaga. Hindi rin mahalaga ang Diyos sa'yo. Kaya ngayon, wala kang laman, kundi basura ang laman ng buhay mo. Kasi you don't see yourself as valuable. Naintindihan po ba natin? Alright? Kaya nga, if you want to see yourself the way God see you, okay, makinig kayo mabuti. Ako po, ang ginawa ko, para malaman ko kung ano yung halaga ko, kailangan ko munang makita ano ba ang tingin sa akin. Kasi ang pinakamahalaga sa lahat, hindi yung tingin mo sa akin. Ang mahalaga, yung tingin ng Diyos sa akin. Nandiyan pa po ba kayo? Alright, ulitin ko po. Para maintindihan ko o ikaw kung ano yung halaga mo, kailangan mo munang malaman kung ano ang tingin sa iyo ng Diyos.
Marami sa inyo, hindi nyo alam kung ano tingin sa iyo ng Diyos. Kaya tinitingnan mo ang sarili mo na mahirap, walang kwenta, basura, prostitute, addict, tricycle driver lang kasi ako, labandera lang ako, grade 1 lang ang natapos ko, may back subject pa ako. Grabe, kawawa ka naman, grade 1 lang, may back subject pa. Sa nabotas lang ako nakatira, tindera lang ako ng isda, magtataho lang ako. Grabe, kawawa ka naman. Kasi nga, hindi mo alam kung ano tingin sa ng Diyos. Kaya ngayon, ang tingin mo sa sarili mo, tricycle driver ka lang, nagtitinda ka lang ng taho, ang baba. Grabe, ang baba nun. Diba? Ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay pokpok, right? Mga babae, ang tingin nila sa sarili nila, pokpok sila eh. Walang value. Kasi kahit kaninong lalaki, binibigay na nila yung katawan nila eh. Ang baba, grabe. Hindi nila tinitingnan ng sarili nila na valuable, na ito ay para sa Diyos at para sa mapapangasawa ko. Ang tingin mo sa katawan mo bilang babae, walang kwentang babae ka. Kaya ano ginagawa mo sa sarili mo? Tama? Kinakargahan mo ng sigarilyo, ng alak, pornography, sexual immorality, pagsisinungaling, pagmumura. Basura ka kasi. Pero tingnan nyo, ang sabi ng Luke chapter 12 verse 24, tingnan nyo. Ang sabi ng Luke, si Jesus ang nagsasabi nito si Jesus. Again, it depends if you believe kung naniniwala ka sa sinasabi ni Jesus. Look at the ravens. Ibon yan. Ibon. Look at the ravens. Kaya yung Ibon. Alright, Ibon. Ay, yung mga hindi tumatawa, ang baba ng IQ nyo. Hoy, sabi mo sa katabi mo, baba naman ang IQ mo. Ravens, kaya Ibon. Alright? Ibon yan, yung raven, ibon. Sabi ni Jesus, tingnan mo yung mga ibon, they don't plant or harvest. Wala silang ginagawa. Or store foods in barns. Wala silang pakinabang. For God feeds them. Pinapakain sila ng Diyos. And you are far more valuable to Him than any birds. Ibig sabihin, yung ibon, hindi pinapabayaan ng Diyos. Nakikita. Alam mo ba ibig sabihin ng verse na yan? Mga kapatid, alam mo ibig sabihin ng verse na yan? Binabantayan ng Diyos yung ibon. Ay, Diyos ko, hindi niya ako naintindihan. Sabi mo sa katabi mo, nang gagala 80 na si pastor, wala ka pang reaction. Nakaganyan ka lang, para ka lang nakasyabu. Binabantayan ng Diyos ang ibon. Hoy! Nakasyabu ka ba? Tarang nakatabi mo, nakasyabu. Grabe, parang lutang eh. Parang lutang. Ang ibig sabihin ng verse na yan, hirap na hirap kang paniwalaan, tama? Hindi mo ma-process. Kaya nakaganyan ka lang. Ako, pag nababasa ko po yan, grabe ko, na-excite ako. Kasi ibig sabihin yan, ang Diyos binabantayan yung ibon. Sinisiguro niya na hindi magugutom yan. Ibon lang yan, ha? Ikaw pa, mas espesyal ka dyan. Kung yung ibon nga binabantayan ng Lord, sabi ng Bible, walang namamatay na ibon na hindi alam ng Diyos. Grabe, Diyos ko po. Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po. You are far more valuable to Him. Amen. Kaya nga, how much do you think you're worth? Ikaw, sige, tanungin kita, diretsahan tayo, walang bulahan. Magkano ka? Ano sa tingin mo, magkano ka? Sige nga. How much is your value? Kung pepresyohan mo sarili mo, hindi ibig sabihin net worth, ha? Hindi net worth. Self-worth. Hindi pareho yung net worth sa self-worth. Ang net worth, ilan ang kotse mo, ilan ang building, ilan ang house and lot, gaano karami ang pera mo sa bangko, net worth yun, alright? Dito sa mundo, yan po ang sukatan. Pag marami kang pera, uy, grabe, dami mong kaibigan. Hindi ganun po yon sa Diyos. Sa Diyos, yung self-worth mo. Hindi masamang may pera, ha? Hindi masamang may pera,
Hindi masamang mayaman, pero maraming mayaman, hindi nila alam yung kanilang self-worth. Ang alam lang nila, net worth. Kaya paramihan sila ng pera, payabangan sila, pagandahan ng asawa, paramihan ng building, paramihan ng kotse. No, we are not talking about that. Valuable means your self-worth. Ang marami sa inyo, walang halaga ang sarili mo. Walang halaga. Kasi high school ka lang, minimum wage lang ang sweldo mo. Ang sweldo mo, 600 pesos lang isang araw. Ang hirap ng buhay mo, wala kang sariling bahay, nangungupahan ka lang ng 3,000, yun ang tingin mo sa sarili mo, kaya ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ako tumitingin dyan, mahalaga ka sa akin, sabi ng Panginoon. Meron po kasing dalawang bagay tayong pag-uusapan para sa value, sabi mo nga value. Value, sa Tagalog, halaga. Gaano ka ba kahalaga? Ang isang bagay. Unang tanong, who owns it? Ang unang tanong, sino ba ang may-ari? Yan po, pagdating sa value, mahalaga yan. Kasi ownership determines value. Ownership determines value. Kung sino nagmamay-ari, yun ang nagsasabi kung magkano. Tanga? Hello, nandiyan pa po kayo. Yung motor ko, meron po ako motorsiklo, big bike, malaki po yung motor ko. Ang binilang ko niyan, si Enrique Hill. Alright? Si Enrique Hill, yung dating boyfriend ni Liza Soberano. Nagkahiwalay po sila dahil sa akin. Ay, nagising din. Salamat, buhay pa pala yung katabi mo. Pero totoo po yun, yung motor ko po na malaki, big bike, nabili ko po yung kay Enrique Hill. No? Kita kami sa bahay nila, merienda, picture-picture. Kaya hindi ko binabago yung rehistro ng motor kasi nasa pangalan niya yun eh. Enrique Hill, siya may-ari. Sa kanya ko nabili yun. Kaya minsan tumawag si JP. Sabi ko, JP, tanong mo nga kay Boss Toyo. Kilala yun si Boss Toyo, yung pinsan mo, kasi ikaw may toyo rin, di ba? Sabi ko, JP, tawagan mo nga si Boss Toyo. Kasi si Boss Toyo, bumibili po yun ng mga gamit na galing sa mga sikat. Sabi, tanong mo nga kung magkano niya bibilin yung motor ko. Ang may-ari kasi niyan, si Enrique Hill. Tapos, mas mahal dapat yan kasi Enrique Hill na Rudy Fernandez pa. Yung mga tiga Gen Z rito, hindi na alam sino si Rudy Fernandez. Yung mga pumalakpak, matatanda na yan. Kasi patay na yun no? Patay na. So dapat sabi ko kay JP, sabihin mo kay Boss Toyo, dapat mahal yan ha. Kasi galing kay Enrique Hill, ang may gamit ngayon, Rudy Fernandez. Tanong mo, magkano bibili niya yan? Anyway, meron po akong papakita sa inyo kasi I would like to emphasize ownership determines value. Ito pong painting na ito, ang tawag po rito ay Salvator Mundi. Ang may-ari po niyan ay si Leonardo da Vinci. Ang halaga po niyang painting na yan is 450 million US dollars. Alright? Sa peso, 2.6 billion. Bakit? Kasi si Leonardo da Vinci ang may-ari. Ako kaya, magpinta kaya ako, siguro mga 150, no? 450 million US dollars. Sa pera natin, 2.6 billion. Bakit? Bakit mahal? Kasi yung may-ari ay si Leonardo da Vinci. Si Michael Jordan, nung naglaro siya sa 1998 finals, yung jersey po niya, yung sinuot niya, ay binili ng 10 million US dollars. Ibig sabihin, sa pera natin ay 580 million. Jersey lang jersey. Magkano kaya bibili yung sando mo? Okay na ba? 30 pesos? Yung sinuot ni Michael Jordan sa 1998 finals, 10 million US dollars. Pangatlo, si Kobe Bryant,
Nung sinuot niya nung 1996-1997 championship, nabili ng 7 million US dollars. Sa pera natin is 406 million. Grabe. Bakit? Kasi yung may-ari nga eh. Right? Ikaw kaya, ibenta mo yung sapatos mo, magkano bibili? Ay, malamang itapon sa ilog. Kasi ang baho. Punta tayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman, yung polo ni Francis Magalona, yung polo po niya ay nabili ng 620,000. Alright? 600. Pinagbibili ko, sino bibili ng 10,000 nito? Alright? Huhubarin ko na po ngayon. Kasi nga po, bakit po ang presyo ang tindi? Depende sa may-ari. Ngayon, tanungin kita, sino ba may-ari sa'yo? Talagang pag kay Satanas ka, bariya ka lang. Pag sa demonyo ka, wala kang halaga. Kaya ka lang tumataas ang value kasi pag mamay-ari ako ng Diyos. Habang tumatagal ka rito sa buhay na ito, mamimili ka. Pamahal ka ng pamahal o pamura ka ng pamura. Mamimili ka, ha? Ako po, sa nakaraang 35 years, masasabi ko po sa inyo nang walang pagyayabang, pataas po ng pataas ang halaga ko. Kahapon po, nagsalita ako sa isang conference, yung ibinigay po nila sa akin na love offering, ay sweldo na ninyo ng 3 buwan. Ay hindi, 6 na buwan. Ay hindi, 1 taon. Yung iba sa inyo rito, ha? Hindi po ako nagyayabang, ha? Hindi po ako nagyayabang. Okay? Gusto ko lang magbigay ng picture, mind picture. Nagsalita ako kahapon. Right? Doon po sa La Union. Ang binigay po nila sa akin, sa pagsasalita ko ng 1 oras at kalahati, ay sweldo na ng iba sa inyo ng 1 taon. Tama ba yun? Mga ganon. 1 taon yun ang sweldo. Magaling ba ako? Hindi po ako magaling. Kasi yung buhay ko po, isinuko ko sa may-ari ng aking buhay. At nagpapagamit po ako sa kanya. Totoo yun. Ngayon, ikaw, kung gusto mo sa December 2025, mataas na ang value mo, ipagamit mo sa may-ari ng buhay mo yan. Pero marami po, hindi. Talaga, kasi tiga sa ulo eh. Di ba, kita mo yung matitigas ang ulo? Pababa ang iyong value. Tama? Mamimili ka, ha? Mamimili ka. Wala sa Bible. Walang problema sa Bible. Ikaw ang may problema. Ako, kahit maghirap ang buong Pilipinas, hindi ako maghihirap. Hindi ako damay dyan. Kasi hindi naman tao ang may-ari sa akin. Eh. Ang may-ari sa akin, yung gumawa ng buong sanlibutan. Who owns you? Sabi ng 1 John, alright, chapter 4, verse 4, you belong to God. Alam mo ba yan? Naniniwala ka ba dyan? Hindi, tatanungin kita kapatid, huwag na tayo magbulahan. Huwag tayo magbulahan ha, hindi naman uso bulahan dito eh. Ikaw ba talaga pagmamayari ng Diyos? Kung pagmamayari ka ng Diyos, ba't hindi ka nagagamit ng Diyos? Kaya hindi tumataas ang value mo. Kasi ginagamit mo yung buhay mo sa sarili mo lang. Merong plano ang Diyos kaya kanya binayaran. Alam nga naman bayaran ka ng Diyos tapos hindi kanya gagamitin. Kaya lang ang problema mo nga, hindi ang Diyos ang may-ari sa iyo. Sabi mo lang ang Diyos ang may-ari kasi nagsisimba ka nga eh. Pero sa totoo, ba't pahirap ng pahirap ang buhay mo? Kasi nga, hindi totoo na ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo, sa pamilya mo, sa pera mo. Hindi ka nga mautusan ng Diyos na mag-tithes eh. Sige nga, nautusan ka ba ng Diyos na mag-tithes? Kita mo? Tapos nagtataka ka, hindi totoo Bible, ba't kami mahirap? Hindi, totoo Bible, ikaw lang ang may problem. Number 1, who owns you? Number 2 na tanong, what is someone willing to pay for it? Malalaman mo dyan halaga. Malalaman mo kung ano halaga mo kung magkano babayad mo sa akin. Alright?
Nalalaman ko na ako po'y valuable kasi pag nagsasalita po ako sa ibang lugar, naimbita ako sa Europe, binabayaran ng pamasahe ko, kasi they are willing to pay for my plane. Hino-hotel kami. Libre ko hotel, libre pagkain, pinapasyal pa kami. Tapos pag uwi ko, bibigyan nila ako. Bakit? They are willing to pay. Kasi ang tingin nila sa kay Pastor Rudy, hindi ako cheap. Hindi ako cheap. Sino rito, naimbita ka, na magsasalita ka lang ng 3 oras, bibigyan ka ng 1 taong halaga ng sweldo. Sino sa inyo rito yon? Di ba? Patay na kayo sa trabaho. Hindi na nga kayo nagsisimba dahil sa kahanap buhay eh. Di ba? Hindi na kayo nagsisimba dahil puro labada. Kuba na ang likod mo sa kapapadyak ng tricycle, mahirap ka pa rin. Kasi nga hindi mo alam sino totoong may-ari ng buhay mo eh. At hindi mo rin alam magkano binayad sa iyo. 1 Corinthians chapter 7 verse 23, God paid a high price for you. Grabe, 12:00 na. Nakita ko na kasi si Baldon. God paid a high price for you. Why? Because you are valuable. Kahit basurero ka lang, kahit tricycle driver ka lang, binayaran ng Diyos ang iyong buhay sa napakataas na halaga. Pag samasamahin mo na ang pera ng Amerika, Russia, Europe, London, Pilipinas, pag samasamahin mo na yan, hindi nila kayang tapatan yung ibinayad sa iyo. Actually, the cross proves your worth. The cross proves how valuable you are. Kaya sayang eh. Sayang. Namumuhay ka ng malungkot, pangkaraniwan. Pasimba-simba ka lang tuwing linggo. Diyos ko po. Minsan nga sumasablay ka pa sa pagsisimba kasi hindi mo alam ang halaga mo sa Diyos. At syempre, pag hindi mo alam kung ano halaga sa iyo ng Diyos, hindi mo rin bibigyan ng pagpapahalaga to. Kaya ikaw ay mabubuhay ng pa-ekis-ekis. Kaya tama, marami nang hindi nagsisimba ngayon. Tama? Yung mga, alam nyo ba dito, ang dami nang hindi nagsisimba. Bakit? Hindi kasi nila alam kung sino sila. Kasi hindi talaga sila pagmamay-ari ng Diyos. Kasi kung ang Diyos ang may-ari sa'yo, pag linggo, gusto ng may-ari, nandito ako sa simbahan. Kasi yun ang gusto ng may-ari. At habang nagpupunta ako sa simbahan tuwing linggo, nagbabasa ako ng Bible araw at gabi, hanggang sinusunod ko ang may-ari ng buhay ko, pataas ng pataas ang value. Hindi ako maghihirap. Imposible. Imposible kung maghirap sa buhay. Damay pa yung anak ko. Ayan, yung mga nakaupong 3 na yan, damay yan. Si Marie Chris, si Luke, pati ito na damay ito sa Eunice. Grabe talaga. Nadamay mga yan sa value ko. Nadamay. At kapag hindi ka naglingkod, damay din yung mga susunod na lahat. And lastly, payagan nyo lang po ako na mag-extend. Wala pa naman 12:00, no? May 1 minuto pa. Okay. Last na to. 1 minuto bago mag-alauna, tapos na po tayo. You are lovable. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, wow, kahit ganyan ang mukha mo, lovable ka pala. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hindi po sinabi ng Bible na mahal ka niya kasi ang mukha mo ay korting puso. Kaya wag na po kayong magpatanggal ng taba sa mga baba. Kahit ano itsura mo, mahal ka ng Diyos. Huwag ka na magreklamo kung ang iyong height ay medyo kinapos. Pangarap mo, 5'11", naging 4'11 ka lang. Mahal ka ng Diyos kahit 4'11 ka lang. Kahit malakas topak mo, mahal ka ng Diyos. Alright? Hindi mo na kailangan gumawa ng magpatumbling-tumbling para mahal ka ng Diyos. Kung sino ka, mahal ka ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya siya nagpunta sa cross, ang ibig niya sabihin, alam niyo, ibig sabihin nun, yung for God so loved the world that He gave His only Son, ang ibig sabihin nun, I'd rather die than to live without you. Yun ang ibig sabihin nun. Ayaw ng Panginoong Jesus na nandun siya sa langit, ikaw nasa impyerno. Kaya,
Okay lang sa akin, mamatay ako sa cross. Kapag naintindihan mo yan, maboborn again ka talaga. Magre-renew ka ng isip. Hindi ka pupunta ng langit dahil sabi mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Wala, impyerno ka talaga doon. Kaya ka pupunta sa langit dahil naintindihan mo. Sabi ng Lord, Rudy, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hindi kita makasama sa langit. Kaya po namatay si Jesus sa cross dahil mahal na mahal ka niya. At dahil sa salita ng Diyos na yan, maboborn again ka talaga. Maboborn again ka talaga. Hindi dahil may nagsabi sa iyo, tanggapin mo si Jesus. Wala sa Bible yon. Hindi mo tinanggap si Jesus. Tinanggap ka niya. Tinanggap ka niya. Hindi mo siya tinanggap. Kaya ang sabi ni Jesus, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako pumili sa iyo. Wala ho sa Bible na tinanggap mo si Jesus, pupunta ka ng langit. You cannot do that. Hindi mo kayang gawin yun. Ang sabi ng Bible, tinanggap ka ni Jesus. Bakit? Dahil nanawala ka na siya'y namatay sa krus. Dahil mahal na mahal ka niya. Kaya sabi niya, ako ang pumili sa iyo. At mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hindi kita makasama. Ay, maboborn again talaga kayo. Mababago talaga ang buhay niyo. Isaiah 54 verse 10. The mountains and hills may crumble, but my love for you will never end. So says the Lord who loves you. Paano ka gagawa ng kasalanan kung ganyan? Di ba? Paano ka babalik? Paano ka magbabackslide? Paano ka titigil magsimba? Paano ka titigil magbasa ng Bible? Kung ganyan ang Diyos. Kaya hindi kayo nagbabasa ng Bible, bakit? Hindi mo talaga naintindihan. Di ba? Kaya hindi kayo nagbabasa ng Bible, right? At syempre, pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo malalaman yan. At pag hindi mo alam yan, because anything that you don't understand, it cannot change you. Ang anumang bagay na hindi mo alam at hindi mo naintindihan, hindi ka niyan matutulungan. Kaya kahit anong simba mo, kahit simba ka pa ng simba ka lang 1 beses, 2 beses, it doesn't matter. Pero bakit ka nandito sa simbahan every Sunday? Bata ka, 35 taon na ako nagsisimba. Naintindihan ko, gano'n ko kamahal ng Diyos. Naintindihan ko na ako ay acceptable, ako ay forgivable, ako ay lovable, ako ay valuable. Naintindihan ko yun. Nagbago ang isip ko. Hindi ko tinanggap si Jesus, ha? Hindi ko tinanggap. Tinanggap niya ako. Amen. Pwede ba tumayo tayo lang? Alam nyo, nagsisimula lahat ng problema ng tao kapag nag-alinlangan ka sa pag-ibig ng Diyos. I discovered that. Alam niyo, kaya pala ako nagwalangya. Kaya hindi ako nagsisimba. Kaya ako magagalitin, palaaway, palamura. Kasi alam niyo, saan lahat nag-uugat yun? Alinlangan ako kung mahal talaga ako ng Diyos. Hindi ako sure. Hindi ako sure. Hindi rin ako sure kung ako ba'y napatawad. Hindi rin ako sure kung ano halaga ko. Hindi rin ako sure kung magkano halaga ng buhay ko. Buti na lang, naintindihan ko, merong isang Jesus na nagbayad ng aking buhay dahil ako'y valuable. Doon po ako totoong nabago. Mahihirapan kang bumalik sa kasalanan, kapatid, kapag naintindihan mo ang pag-ibig sa iyo ni Jesus. Hindi mo magagawa. Sa totoo lang, hindi ka nga mag-a-absent sa simbahan eh. Hindi ka mag-a-absent sa simbahan. Pag Sunday, hindi mo mapipigil ang sarili mo magbuklat ng Bible kung naintindihan mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyo. Hello, are you listening? Kaya diyan po sa inyong kinalalagyan, taas po natin yung ating mga kamay. Pwede ba sabihin natin sabay-sabay, Panginoong Jesus, salamat po sa salita mo. Ito po ang magpapabago sa akin. Tulungan mo ko na bumalik sa iyo. Panginoong Jesus,
Ayoko na ng magulong buhay. Ayoko na ng buhay na walang kakwenta-kwenta. Minsan pa, Panginoong Jesus, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Tanggapin mo po ako. Sabihin niyo nga po, tanggapin mo ako, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong kamatayan sa krus na nagpapatunay na ayaw mo mahiwalay ako sa iyo. Pinili mo pa na masaktan. Pinili mo na mamatay upang matiyak lang na ako ay makakasama mo sa pangwalang hanggan. Salamat po, Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen.